Yo, what's up boys? So, siguro kung nakapollow kayo sa Facebook page natin, sa Bionic Man page natin sa Facebook, siguro na nalaman nyo na nagpa-change color tayo dun sa Strada natin. Si Bionic Mobile, nga, pinapa-change natin ang color, pinapaganda natin ngayon. Kasi nga, sasali natin sa mga car show, tsaka para maging mas attractive na siya. Mas gumanda pa, diba? Naman yung gusto natin eh. So ngayon pupunta tayo doon sa paint shop, kukumustahin natin yung kondisyon at saka sitwasyon ng Strada natin, kung gumanda ba talaga, kung ano na yung sitwasyon, kung ano yung mga nagiging problema. Tsaka syempre, re-reveal natin yung kulay mamaya. So ito para gagamitin natin ulit, si Bionic Van Van. Ayan. So ito na, at papunta na tayo doon sa paint shop kung saan ginagawa si Bionic Mobile. So habang papunta tayo doon, ikukwento ko lang kung bakit ako nag-decide na magpa-change color doon sa Strada natin. Kasi nga yung Strada natin is year 2017 model yon. Tapos itim pa talaga yung kulay niya. Sa mga may sasakyan dyan na kulay itim, alam natin yung struggle sa itim na pintura, diba? Maganda siya tingnan actually, elegante. Yun nga lang, very prone talaga sa gas-gas. Kung titingnan yung Strada natin is masyado siyang makintab, diba? Kasi maintain natin yung pintura nun eh, na pinapaganda talaga natin. Pero kung titingnan mo sa malapit, doon mo talaga makikita yung mga micro scratches, yung mga gas-gas. At saka syempre, kinukonsider din natin yung kulay. Kasi nga, may balak tayong sumali sa car show. Gusto rin nating ma-leverage yung exposure ni Bionic Mobile na masali natin sa mga car show. Eh, pag itim yung pintura mo, tapos isasali mo sa car show, di ba parang walang dating, di ba? Ganun. Hindi ko naman sinasabing pangit yung itim, pero hindi siya agad-agad napapansin pag itim yung pintura, kung stock paint lang. So it's about time kasi nga parang sawa na rin ako dun sa stock color niya eh. Tsaka hindi naman siya masyadong nagbabiyahe ngayon, kaya yun, nagpa-change color na lang tayo. So mamaya papakita natin yung napili nating kulay at saka bakit yun yung napili natin. Kasi very madugurin yung proseso kung paano natin pinili yung kulay. Kasi ayaw natin ng common na kulay talaga. Marami na rin kasing black, maraming blue, maraming red, maraming green. So parang ayokong very common lang. Gusto ko yung hindi masyadong common pero maganda, di ba? So bagong lahat, dahil muna tayo dito sa builder natin kay Concept D kasi titingnan natin yung radiator natin na nilagay dito. Kasi may ayun! Hi sir! Nag-vlog ka? Hoy! Hi to my vlog, welcome to my vlog. Check lang yung radiator. Ay, Check natin. Yan, ito yung radiator natin. So dati nakalagay na to, pero lalagyan natin ng electric fan na nandun sa loob. kunin ko Sige daw. para magawa na. Check natin. So ayan. Ay, palimpyuhan pa natin yung sa iyo. Yan o. So yan yung electric fan natin na lalagyan natin dito kasi dinilit na natin yung pinaka-clutch fan natin. Ayan siya. So mas malamig na ngayon yung ano natin. All time na kasi naka-under to. Ayan na siya. Yan ganyan yung itsura niya. Yun no, so mas magaan na rin sa makina kasi hindi na papaikutin ng makina yung pinaka-clutch fan. Okay sir? Okay, Salamat sir ha. Let's go sir, let's go. Ayan, dito na tayo. Dito pala tayo nagpintura. Ayan, Hypercoat Auto Detailing. So ito yung trusted natin na pintor dito. Actually, itong negosyo to, itong pinapinturahan natin, ang pinaka-negosyo talaga ni boss is siyempre yung car wash. Ayan. Pero dati na siya nagpipintura, tsaka meron siyang mga ceramic coating. Yan, papansin nyo, meron ceramic coating dyan. Yung pintura naman, yung paint shop niya is nandun. Kasi nga, dati may paint shop siya, pero lumipat sila ng location. Kaya wala nang lugar para sa pintura, dun na lang sa kabila. So, pupunta tayo dun mamaya, pero daan muna tayo dito. Sir, you're watching Bold, sir. Hoy! So, ito pala yung may-ari na mahihain. Siyempre, tropa natin, si AR. Sabi ko sa'yo, magbablog ako eh. O, yan. Seryoso, pre? Yan, si AR. Tara, let's go. Sige po ka, para medyo malayo pa yung biyahe. Long distance. So, punta kami dun sa paint shop. So, medyo malayo yung biyahe. Kaya, kailangan nating mag-prepare dito kasi masyadong malayo yung biyahe. So, ready ka na sa biyahe, long drive? Long drive, oh. Nakatulog. Ayan, long drive. Ito na yun, ito na yung paint shop. Ito na yung paint shop. Ayan, so, ayan, nakita nyo na Strada natin. Siyempre, tara, let's go. Tara, baba tayo. Papakita natin sa inyo yung Strada natin. Masyadong maliwanag. Ayan. So, ayan na. Ito na yung Strada natin na pinipinturahan. So, medyo dito.
So ito lang muna, papakita ko muna sa inyo yung paint shop. So yung paint shop dito, gaya nga ng nasabi ko, hindi pa siya ganun kaganda yung facility nila. Kasi bago pa sila lumipat eh. So yung original nila na shop is nandun, yun sa kabilang kanto. So dito temporarily muna, aayusin muna. So ngayon ito yung pintura na pili natin sa strada natin. So yan papansin nyo, turquoise siya actually. Pinakakulay niya talaga is solid color niya sa turquoise. Pero siguro napapansin nyo na rin siguro yung mga nag purple na yan. Ayan o. Kasi yun yung ano ko talaga na ayaw ko ng solid color lang na masyadong boring. Kasi okay lang naman kahit anong pintura, gaganda naman talaga yan eh. Pero gusto ko yung nagbo-mort, nag-iiba-iba yung kulay na parang chameleon. Pero ito hindi siya chameleon ah. Para siyang hindi ko alam anong pinaka-specific na term dito sa pintura na to. Tabi ng ano namin is low hiding daw na klase ng pintura to. Pero anyway yan, makikita nyo hindi pa yan tapos. Ang natapos pa lang dito, una yung fender, tapos na. Tapos yung bubong, yung mga kanto, tapos na rin. Yung pintura na ipapakita natin sa inyo maya maya. Itong pintura na to is nabili natin sa isa ring vlogger, si James Escorel. Pintura is K92 yung gamit natin na pintura. Kaya K92 number 1. At syempre pinapakilala ko sa inyo yung pintor natin, machong macho. Uy! Oh, yun! Ayan, napinturahan na rin yung engine bay. Ayan. So, napaka-challenging actually nung ginawa namin dito. Kasi yung mga unang-unang time na nagpintura kami dito is hindi... Kasi nga, special na klase ng pintura to. Hindi yung katulad ng mga ordinary na pintura lang na madaling makakover. So, marami talagang trial and error na ginawa rito para maging ganito yung itsura niya. Kasi dati, madilim eh. So, sila yung nakakaalam sa mga technique kung paano ginagawa yan. Tsaka, syempre, nagsasuggest din tayo yung konti based sa research natin. So, ito yung pintura natin na solid colors pa lang. Wala pa siyang yung parang pinaka-pearl kasi may mga proseso yan. May mga techniques silang ginagawa. So, ito, hindi pa tapos pero ang kulang na lang dito is yung pinaka-top color na talaga. So, punta naman tayo dito sa tail bed. Ayan, mapapansin nyo. Ito, actually, ito natapos na tong pinturahan. Pero inulit namin. Ayan, inuulit. Tinanggal lahat ng pinturang nakalaga dyan. Kasi, actually okay naman siya actually. Hindi naman mapapansin talaga yung imperfection niya. Parang meron lang kaunting ano dito, kaunting linya. Pero nga dahil gusto-gusto talaga natin na perfect yung pagkakapintura. Pinaulit talaga natin lahat. Pinaulit natin to buong panel talaga ito. Dito sa kabila, magkabilaan yan. Ayan. Pinaulit talaga natin. Tapos dito sa likod, ito gagawin din natin dito. Meron tayong lalagay dito na pintura din. Ang lalagay natin kulay is fluorescent yellow para dito sa buong bed. Tapos maglalagay tayo ng pang titanium bar dyan. Tsaka carbon fiber tailgate na transparent. Na syempre gawa pa rin ng carbon outlet yan. Ito yung pinakauna kong post. Yan o, nagbabayulit yan o. Pag naarawan kasi to, pag nagre-reflect siya sa liwanag, nagbabayulit siya. Nagpo-purple. So ulit, ang ginamit nating pintura dito is K92. So sabi niya K92 number 1. Lumalakas na rin ulit yung K92 ngayon. So, medyo mahal lang siya, hindi siya ganun ka mura. Pero yung hinahanap naman natin dito sa car show kasi natin. So gusto talaga natin ng quality talaga. Quality pintura syempre. K92 number 1. K92 number 1. So ito pala talaga, papakilala ko sa inyo itong dalawa. So ito si AR, ayan. Si AR. Mahihain to, mahihain. Ito talaga yung may-ari ng Hypercoat. Siya yung pagdating sa mga technicalities, siya yung talagang alam natin. Sa mga supplies ng mga pintura, sa kanya natin pinagkakatiwala. Ito naman, si Joe Maren. Ayan. Sa kanya naman, pagdating sa workmanship, sa mga pagtatrabaho dito, pagpipintura, pagliliha, lahat ng techniques, siyempre, siya rin yung gumagawa. So, ano kami dito, parang 3-in-1, parang collaborative effort para maging perfect to si Bionic Mobile, para mas maging maganda siya, 'di ba? Ginagawa namin lahat, pinagko-combine namin yung lahat ng powers namin dito para at least maging perfect tong kalalabasan ng Bionic Mobile. Ako mismo personally medyo excited na talaga akong matapos to. 1 month na tong nandito, so medyo tumagal siya ng ganito kasi nga konting problema lang para sa akin, inuulit talaga. So, di baling gumastos kami ng mas marami. Ako mismo personally, gumastos ng marami sa pintura para ulit-ulit. Okay lang. Ang importante, gumanda talaga yung pintura. Gumanda yung kalalabasan talaga. Kasi for me,
quality talaga dapat. Yun yung pinaka first priority natin dito. Ayokong i-release to na may kaunting problema para in the future ulitin din naman natin. So ulitin na lang natin ngayon habang nandito pa. Actual na pintura talaga. Yung yung bar, yung flores, yung ayan Sa maliwanag. Yan, yun yung pintura natin. Yun So yan, ito naman yung sa likod natin. Yung parang fluorescent yellow na K92 pa rin. So lahat ng ginamit natin dito, mula yung sa turquoise natin na may mica ba tawag doon, pre? Mica na purple. K92 lahat yan. Ayan, K92 rin Nagpatimpla kami ng ganitong kulay dito, nahirapan silang kunin. So ayun, konting-konti na lang talaga, konting-konti na lang matatapos na to. So ulit, isa-isahin natin yung mga upgrade natin dito. Unang-una, nag-repaint tayo ng ganitong kulay, turquoise. Sa makina, mag-upgrade tayo ng parang electric fan na hindi na siya yung clutch fan yung gagamitin. Pangatlo is, nag-upgrade tayo ng carbon hood na syempre kay carbon outlet. Tapos, ano pa ba? Yung likod, dito sa tailgate, carbon din na fender. Tapos, nag-upgrade din tayo ng steering wheel pala. Ito, mapapakita ko sa inyo. Wala itong manubela ngayon. Tinanggal natin kasi nag-upgrade tayo nung pinaka Kevlar, yung tawag. Kevlar na steering wheel. Parang pang racing na talaga. Ayoko kasi mag-upgrade nung parang unang walang airbag. Gusto ko nandun pa yung airbag. Pero carbon yung handles niya. Ayun. So maglalagay din tayo dito ng pampaganda. Underglow, yung mga ilaw-ilaw dito maglalagay tayo. Tapos ano pa ba? Mayroon pa ba ako na miss? Siyempre ito pa pagagandahin natin. So, sobrang excited ako na matapos to. Tingnan natin siguro kung gaano yung excitement ko. Sobrang taas talaga ngayon kasi nga gusto ko na siyang makita na tapos na lahat at saka mapapatakbo na natin, mape-flex na natin, syempre mapapakita na natin sa inyo. So, sobrang excited ako dito. Grabe ayan tingnan mo Wala pang top coat pa lang yan, wala pang buffing yan. Pero kita nyo ang kintab na ng pintura. Ayun pala, nag-upgrade din pala tayo ng... Ayoko rin talaga, hindi ko sinasuggest kasi yung pag-upgrade, pagpapalit ng nung pagpapalit ng racing seats na mga Recaro. Okay lang naman, walang problema dun. Pero ako, personally, ayoko. Gusto ko pa rin yung comfort ng stock seats. Kaya pinalitan natin ng seat cover lang na maganda, premium, syempre. So, kukunin na natin yun soon. Pag-assemble natin, syempre gawa natin ng vlog para at least makita nyo kabuuan nito. So ano pa ba yung mga na-upgrade natin dito? So abangan nyo na lang sa mga susunod nating vlog. Syempre abangan nyo na lang kung ano yung mga madadagdag dito at saka yung kabuuan kasi nga malapit na rin matapos talaga to. So konting-kontis na lang matatapos na at mapapakita na natin sa inyo lahat. Ano yung magiging bagong itsura? Bionic Mobile 2.0. Mga boss, bye-bye. Mar Bionic Mobile 2.0 loading. To me, oh, one step, keeping pace, taking our time, Girl, I wouldn't trade it all for the world. With you, I get high. With you, I'm alive. With you, I'm away. How do we find love in a hidden place? Let's just escape from the noise and the lights. I feel the tingle in the goosebumps, girl, with just one look in your eyes. It's the feeling.